Hello mga kamami annex! Ngayon, magbabasa po tayo ng komento bago tayo dumako sa third episode sa Liham ng Nakaraan ni Chuchay. Kaya ang una kong babasahin na komento ay galing kay The Riders. Ang sabi niya, "Grabe naman itong naranasan ni Chuchay, Mami A. Di ko napigilang lumuha. Kasi para sa akin wala kasing sakit at lungkot kapag magulang na ang mawala. Sila lang kasi ang tunay na nagmamahal sa atin na walang hininging kapalit. Sakit, kahit matanda na ako, ayaw ko pa din na mawala magulang ko." Ang susunod nating babasahin ay galing kay Kuya Robert Vlog. Ang sabi niya, "Ang ganda naman po ng kwento ni Chuchay. Nakakalungkot lang sinapit ni Chuchay." Ang susunod nating babasahin ay galing kay Angging Faye Vlog. Ang sabi niya, "It's a sad story. Hopefully the ending is happy." Ang susunod nating babasahin ay galing kay Mitch Tubali Vlog. Ang sabi niya, "Nakakalungkot sa buhay ni Chuchay. Nakakalungkot talaga." Ang susunod nating babasahin ay galing kay PMM Channel. Ang sabi niya, "Ang lungkot naman sa nangyari sa mga magulang ni Chuchay." Ang susunod nating babasahin ay galing kay Lynn Joyce Mahumut. Ang sabi niya, "So sad episode. Nawala ng mga magulang tapos nakalabas din si baby. Ang sakit-sakit naman." Ang susunod nating babasahin na komento ay galing kay Kitty G Kitchen. Ang sabi niya, "Live watching dan po, Mami Annex. Ang sakit naman po ng sinapit ni Chuchay. Ang babata pa nila para mawala ng mga magulang. Lalo ng bunso niyang kapatid at sana lang ang mapuntahan nila na mag-aalaga sa kanila yung ituturing sila na tunay na anak at kapamilya. Di sana sila alilain at di din sila paghiwalayin na magkakapatid. Sad naman po, Mami Annex." Ang susunod nating babasahin na komento ay galing kay Krasiba Gwen. Ang sabi niya, "Ang lungkot naman, pero that's life. Life is like a wheel." Ang susunod nating babasahin na komento ay galing kay Gila TV Vlog. Ang sabi niya, "Ang liham ng nakaraan. Handumanan sa usa ka awit." Hi. Ang susunod nating babasahin mula kay Abel Yanes. Ang sabi niya, "Amazing story. Replay ako dito, idol." Ang susunod nating babasahin ay galing kay Happy Mommy. Ang sabi niya, "Sad naman ito. Hays, that's life. Papa Bones." Ang susunod nating babasahin ay galing kay The Likers Vlog. Ang sabi niya, "Ang lungkot naman, host." Ayan, maraming salamat po sa napakalungkot ninyong mga komento. Pero hindi ko na po patatagalin at ibibigay ko na sa inyo ang third episode. Ito na! Mami Annex, mabilis ang mga pangyayari. Ang kapatid ng ama ko, Mami Annex, ang lahat ng umasikaso sa libing ng aking mga magulang at siya na rin ang naging guardian namin ng bunso kong kapatid. Agad namang nailibing ang aking mga magulang at doon na kami nakatira ng bunso kong kapatid sa bahay ng aking tita Dolor. Isang araw, Mami Annex, nagulat ako sa kalampag at malakas na pagkatok ng aking tita Dolor sa pintuan na siyang dahilan na nagising ang bunso kong kapatid na si Janela at agad ko namang binuksan ang pintuan, Mami Annex. Hoy, Chuchay! Buksan mo ang pinto!
Bakit po? Anong bakit po? Hindi ka senyorita dito. Simula sa araw na ito, kayo ng kapatid mo ay doon na sa kwarto sa baba matutulog. At gusto ko, umpisahan mo ng pagtrabahuan ang lahat ng nagastos ko sa paglibing ng mga magulang mo. At hindi ka papasok sa paaralan hanggat hindi ka natapos sa paglilinis ng bahay. Entiendes? Opo, Tita Dolor. Patahimikin mo yung kapatid mo. Ang ingay-ingay, ang aga-aga, pinapakulo nyo ang dugo ko, mga peste. Bunso, Janila, please, huwag ka na umiyak ninyo. Huwag ka na umiyak. Tana, baby, please. Tana. Hoy, Chuchay! Ano ba? Ipagtimpla mo ng gatas ng kapatid mo. Ano ba? Ang ingay-ingay. Mami Annex, sobrang napakalupit po ang aking Tita Dolor. Kaya mas lalo kong namimiss ang aking mga magulang, Mami Annex. Kung nandito lang sana sila, hindi ko ito mararanasan. Ang hirap ng dinanas ko ngayon, Mami Annex. Lumipas ang 5 buwan, Mami Annex. Pagkagaling ko sa paaralan, dumiritso agad akong umuwi sa bahay ng aking Tita Dolor. Mami Annex, nakita ko ang kapatid ko na nasa dirty kitchen inilagay ng tita ko sa loob ng crib na parang kulungan ng aso, Mami Annex. Na habang nilalaro-laro nito ang tsinelas ng Tita Dolor ko. Mami Annex, sobrang dumi po ng aking kapatid, kaya awang-awa ako sa kanya. Kaya kinuha ko agad ang aking kapatid para bihisan ng malinis na damit. Baby, bunso, kaya natin to ha. Hindi talaga ako susuko, kaya ikaw din, ha? Simula bukas, isasama na kita kahit saan si ate magpunta, ha, bunso? Ha? Ano to? Bakit nangingitim ang hita mo? Kinukurot ka ba, bunso? Kinukurot ka ba ni Tita Dolor? Ha? Sumusobra na talaga siya. Tita, bakit may pasang kapatid ko? Anong nangyari? Hoy! Punyeta ka? Bakit ako pagbintangan mo? Buisit ka? Mga buisit kayo sa buhay ko. Mga piste kayo, lumayas kayo sa harapan ko nang hindi kayo matadyakan ko. Pinapakulo nyo ang dugo ko. Bakit ako pagbintangan mo? Ewan ko ba bakit gumugulong-gulong yung kapatid mo dyan? Buisit kayo? Maglaba ka, Chuchay, at maglinis ka ng bahay. Huwag mo akong aartihan, piste kayo. Umalis ka sa harapan ko. Matatadyakan ko yung pagmumukha mo. Mami Annex, wala akong nagawa sa mga panahon na iyon, kundi ang sumunod at iniyak ko na lang ang mga pang-aapi ng Tita Dolor ko, Mami Annex. Isang araw, Mami Annex, kinausap ako ng aking Tita Dolor. Chuchay? 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 Po, nandito lang ho ako. Bakit ho? Marika, bilisan mo. Ang kupad-kupad mo. Pumunta ka sa palengke. Itong lahat na nilista ko, bibilhin mo. Dahil parating ang mga amiga ko mamayang gabi. Kaya bilhin mo to lahat para makapagluto na ako. Pero tita, may pasok po ako today. Malilate na nga ako pero binilisan ko lang malinis yung bahay niyo po. Diba sabi niyo po, tita? Diba? Shush! Chuchay, baka nakalimutan mo kung sino ang may-ari ng bahay na ito.
Kapag sinabi ko na bilhin mo ang lahat ng nilista ko, bibilhin mo at wag na wag mo akong pagkukupitan ha. Dahil alam ko. Kaya sige na, umalis ka na. Ura mismo. Opo, tita. Opo. Hep, 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 hep. Saan ka pupunta? Tita, isasama ko lang po si Bunso. Anong isama? Hindi. Iiwan mo yan dyan. Ako nang bahala dyan. Sige po, tita. Aalis na ho ako. Ay hala. Nakalimutan kong hingin yung pera. Ang nadala ko lang ay listahan lang. Babalik ako. Hingin ko kay tita yung pera. Hello. May kausap si tita sa phone. Mare. Oh, Hintayin ko na lang na matapos siyang magkipag-usap sa phone. ay, yumaon Dito lang ako, malapit sa kanya. Ibinilin sa akin yung dalawa niyang anak. Pero ang kaya ko lang palamunin ay yung panganay. Yung bunso ay hindi ko na kayang ipagatas. Kaya nga hindi ako nag-aasawa, Mare. Kasi ayaw ko ng bata. Kaya kung gusto mo yung bata na kunin mo mamayang gabi. Ipamigay niya si bunso. Yung nagasto kong pera, ibalik mo Ay, sa hindi akin, pwede. ha? Yung nagasto Tatakas ko sa kami. bata, bago Alis mo kami makuha dito yung ni Bunso. bata, Naalagaan Grabe mo. naman si tita. Abay, Wala na nga kaming mga magulang. balik mo sa akin yung Paghiwalayin pa nagastos kami ko. ni Bunso. At kayo nang bahalang Hindi pwede. Aalis trabaho kami. sa papeles na Aalis para sa kami bata ngayon at din. nang mailipat sa pangalan niyo. Bunso ko. Alis na kami. Tunghayan natin ang susunod na kabanata sa liham ng nakaraan ni Chuchay. God bless everyone! Bye-bye!